champion God. Mighty in war. Amen, mga kapatid? Pagpakan na natin ulit si Lord. Sabi po ng Exodus 15:3 and 4, the Lord is a man of war, the Lord is His name. And that Lord corresponds to the name Yahweh. And the Yahweh being referred to in the text is Jesus in His pre-incarnate revelation. Pre-incarnate form. 1 Corinthians 15:57, sabi po ni Paul, but thanks be to God, kasi ang Corinthian church, they're a very problematic church. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Nananaulugan ang katagumpayan hindi dahil sa karunungan ng iglesia sa Corinto, hindi dahil sa sila'y magagaling at matatalino, kundi meron silang Jesus na nagsakripisyo at nagtaya at siyang grasya ng Diyos, Ama, para sa lahat. Especially at the time, in that context, to the Corinthian church. Pero yung Diyos ng Corinthian church, yung tagapagligtas ng Corinthian church, yun din yung ating Diyos, hindi ba? Yun din yung ating tagapagligtas, hindi ba? Sino yun? Si Jesus. Amen? So, magpapatalo ka ba kay Satanas? Why do God's people fall? And why do God's people suffer defeat? Bakit ba minsan sinasabi natin, alam na ako ng Diyos, pero bakit lagi pa rin akong nahuhulog sa bitag ng diablo? Sumasampalataya naman ako kay Jesus, subalit bakit lagi na lang problemado ang buhay ko? O bakit ba lagi na lang ang daming kaguluhan sa buhay ko? So, sa Biblia po, meron trial of faith. Pero hindi lahat ng kahirapan, problema, kabigatan, hindi lahat ay trial of faith. Meron din consequence of sin. Konsekwensya ng kasalanan. Meron din naman produkto ng pagbaliwala sa salita ng Panginoon. So for this morning, let's turn our pages on Joshua chapter 6 to chapter 7. Medyo mahabang basahin yan, but you just read the entire narratives at your home. This morning, let's ponder on the principles of winning a spiritual battle. Principles of winning or on winning a spiritual battle. Ano ba yung mga dapat? Ano ba yung mga prinsipyo sa isang matagumpay na pakikipagdigmang espiritual? And let's learn from the life of Joshua. Let's learn from the life of the nation of Israel. Let's learn from the life of Achan. Ikaw ba ay Joshua? Ikaw ba ay Achan? O ikaw ba ay katulad ng bayan ng Israel? Ang panahon na natin si Lord. So, the mountain of victory to the valley of defeat. Para maiwasan po natin yan. Matuto tayo dito sa mga aral ng Panginoong Jesucristo. First, sabi mo sa katabi mo, depend on the Lord. Or always depend on the Lord. Or perpetually depend on the Lord. Or keep depending on the Lord. Do not dwell on past victories nor on your own power. Kung sa ministry ay matagumpay ang ministeryo mo kay Lord, huwag kang hihinto doon. Amen? At huwag kang magkaroon ng isang pusong akala mo nagtagumpay ka dahil sa iyong sarili at magsisimula kang
go, 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 or hakbang lang ng hakbang, without first consulting the Lord, praying to the Lord, without first seeking the will of the Lord, without fully depending on the Lord. Maraming mga pagkakataon na sa ating mga pananagumpay, maraming beses ng ating mga pagkatalo ay just after o pagkatapos lang ng ating mga pananagumpay. Mostly our major defeats just come after our major victories. Kasi bakit po? Nagiging complacent tayo. Nagiging pabayaan na tayo. At madalas tayong mamamana ng palataya ay, we praise the Lord, we bless the Lord. And you now start to take the glory. You now start to admire yourself. Ano po naman natin sa Panginoon? Depend on the Lord. Depend